Salamat sa Ginoo nga nagkita na gidman kita sa idalom na sang Modified General Community Quarantine pagkatapos ang 8 ka Domingo nga wala kita pagtipon. Kag sa siningaga may ang aton nga mga kauturan sa idalom sang ministry sang Maranatha Child Development Center. Bawo salamat sa Ginoo. Madamo kita sa mga ginikanan subong sa AMJ kaupo natin sa mga we would like to recognize them. Abi ato mga ginikanan sa AMG laban sa ila halin sa Malbar, ambot diri sa Tabok sa Pugad Baboy, sa Banawe. Abi pakabayon ta kamo sa pagtindog mga kauturan sa AMG, would you please stand? Kalito mo tindog. Na. Salamat sa Ginoo. Okay, salamat sa Ginoo nga nagpakamaayo sa inyo kag nagtipig man sa aton tanan kag salamat nga ri kamo subong maaga. Okay, may bisita kita. May banta kita nga mga bisita ang maluyag naton man tamyawon sa siningaga. So thank you so much. Mayong aga sa liwat. This is the day that the Lord has made. We all have to rejoice and be glad in it. Pero nga daw ay kung gayohon ha. Hindi kitaon ang inyo emotion. Hindi kitaon ang aton emotion magamo sini. Obserbar kita sa sistema sa new normal na klase sa pagkabuhi. Pangod sang crisis, crisis. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga gintugutan niya kita nga sa sining adlaw makaresume kita sa ato mga pagtipon sa iglesia. Nagpasalamat kita sa paggamit niya sa aton nga panguluhan. Ilabi na gid diri sa aton dakbanwa sa aton syudad sa Bacolod sa nagligad nga Huwebes. Patigayon nga naka-conduct sa meetings ang atong alkalde, Mayor Bing Donaldia, kaupod ang atong chairman sa IATF Inter-Agency Task Force dari sa syudad, Vice Mayor Elcid Familiaran, upod sa chairman sa edukasyon, Committee on Education, Attorney Novero, and ang author sang bill kag ordinance pati sa pag-wear sang face mask Attorney Baribar. Pila ka halos tanan nga mga religious sectors denomination sa atong syudad represented sa mga pagsinapol, pagtipon kag ginistoryahan hindi kon bala tugot o kon hindi tugot ang pagtipo na 50% sa configuration sa church kay sunod pa sa aton mayor ang 50% na that's but a theory kay depende man kuno sa configuration sa iglesia. Pareho sini hindi kita sila nga 50% na ini. Sino mag-determine na 50% kita? Ang punto lang nga kinahanglan ang tanan nga mga basic health protocols sa tagsa-tagsa ka mga pagtipon kinahanglan i-implementar lang din. Kinahanglan ang kada tumalambong magmaging observant kag compliant sa direktiba sang aton nga syudad. May sa ato amot nga hapon si presidential spokesman Roque nagbawi sa unang direktiba nga ang mga senior citizens, ang mga seniors and minors pwede na sa mga pagtipon, pwede na kagwa. Pero sa itong hapon ginbawi tigin diskusyonan, tinano lang ini kay nakapanaog na sa direktiba ang mayor na come up sa consensus na aton basihan ang written executive order
nga nagapanugot na sa mga senior citizens kag sa mga minors 19 years old below nga makaguwa kag makatambong sa mga pagtipon sa iglesia, wala labot sang pagguwa sa mga kinahanglan gid, sa mga katuyuan nga kinahanglanon gid. So muna, may mga pila pa ka mga questions sa aton, pero ti amo nang ginsiling sa aton mayor. So we bank on what he said kag kung ano nga consensus nga nagkama. Amo na nga sa sini nga aga, gapasalamat kita nga ari kamo. Amo na kinanglan gid naton sumugod subong. Amo na nga nagpreparar gid kita. May ara kita dra nga foot bath, may ara kita nga thermoscanner, may ara kita nga sprayer, sanitizing alcohol. Salamat kita sa mga ushers. They are wearing proper protective face shield. Kag amon gani ginistoryahan sa dikan sa nagligad mapag tipo namon, pag-meeting namon nga kung senior citizen ka, para nga may extra protection, magsuksok sini. Magsuksok sini. Galing ti kun isuksok ko ni, hindi ko bation. Tapos ang itsura ko daw astronaut. Nga wala buhok. Daw astronaut nga way tabon ang fake. Okay. So, kung hindi kita ka-encourage sa ating mga above 60, ay hindi lamang kamo magsuksok sang face mask, kundi may face protective shield man. Sino dili sa aton ang above 60 up? Maliw, taas kamot. Damo kita. Damo subong. Thank you so much. Salamat sa Ginoo nga maayos siya sa pagproteher sa inyo kag ginpatigayon niya nga magkatambong kamo sa aton mga pagtipon. Kay na sa aga. Daw amo man ang attendance kay na sa aga. Salamat sa Ginoo. Karon naman alas 5:30 may ara na kaila nga pagtipon sa small group discipleship. Ambot ko na kadamo kay na ang nagtambong. May mga kabataan kita nga ara na dira sa Junior's Chapel, mga magamay with Ma'am Ellie Dio, kag ang mga duludalag ko, di ko way ko kakita. Kung may ara na kita dira mga kabataan with Pastor and Mrs. Luel Alborario. So ara na sila. So sa senior citizens, sa mga minors, wala na kita question as to church gathering, as to pag-permit sa pagtambong sa mga pagtipon sa iglesia ang pagambalan. Magluwas lang kung bawion liwat. Magluwas lang kung balion, lubagon. Pero as of this moment, wala pa. Di mahulat-hulat naman kita. But ang akong pangamuyo, ang hangyo ko sa mga kauturan, let's continue to pray about our situation. Mga muyo kita mga kauturan. Ang aton bao kadamo gid hindi lang health, aspeto sa ikaayong lawas ang apektado mga kauturan. Ang aton nga ekonomiya apektado man. Ang trabaho sa aton mga kauturan apektado gid. Di ko maglawig pa ini, medyo mabudlay. Ang edukasyon sa aton mga kabataan, ang trabaho sa aton mga maestro pag maestra na may signifikante nga effect ang aton nga krisis o konstitusyon nga may ara kita sa karon. So, ang akong didhangyo ang kada isa magmangin mapinag-ubuson, magpaidalaw sa pagpangulo sa Ginoo, kang nagapangayo sa kapatawaran sa aton mga sala, kag nagapangayo sa niya kaluoy nga maguntat na ini nga krisis, kag kuntani madiskubrihan na ang vaccine para sa coronavirus. So, ipangamuyo nyo gini na. Napasalamat kita nga sa nililigad ng mga sinimana, intagaan kita sa kahigunan sa Ginoo nga magmangin palaagyan sa iya pagpakamaayo,
kag pagimuno sa kinanglanon sa aton nga mga kauturan nga nagakinahanglan. And we thank God for the privilege and for the opportunity to serve our needy brethren through our AMLIG ministry, ang aton donation drive. Salamat sa kaalam ginahatag sa Ginoo sa pila ka mga kauturan, sa ila ni Sister Jenny, Ma'am Hanimar, Deacon Ponteras, kag pila sa mga kauturan, Sister Christine, Deacon Chris, kag iban pa nga mga kauturan para nga ma-organize ang AMLIG. Kag i-report namo na sa inyo kung pila ang aton nga natipon kag kung pila ang aton nabuligan. More or less siguro mga kauturan, roughly nakatipon kita mas o menos sa siguro equivalent sa 400,000. Mga 400,000 ang aton natipon kag na bakal sa kunano kag napanagtag muna mga kauturan. So we are so happy to thank the Lord for that. Ang akon pangamuyo nga magpadayon na tani. Pero as of now, wala pa sa nagsulod liwat nga bago. Let's see and let's continue to pray nga sarang kita sa gyapon makabulig, because that is what church is for. Amo nang tuyo nga ari kita. You read the book of Acts. You read church history. Amo gina ang isa sa mga importante nga roles sang kinabon sang mga tumuluo. Ang pagbulig sa ila rank, ang pagbulig sa ila mga kaugalingon nga mga isig ka mga tumuluo nga ara sa kalisod, ara sa pagkakinahanglan, kag mag-extend sini sa iban nga hindi sa ila kinabon. So amo ginang pamuyuan ta, but at this moment sa siningaga kakalipay lang akong tagipusoon, nabusog ang akong kahidlaw, kabay pa kamuman, hindi lang tagaling kakapay, hindi lang tagaling kapangamustahanay. Please refrain from doing that. Amo na nga kinalan may distansya gid ang aton pulungkuan. May mga marka dira, hindi ka po magpungko sa wala sang marka sa likod nayon sa pulungkuhan. Okay, buwas ang alternate na 3-2, 3-2, 3-2 para may at least 1 meter nga distance from one another. Mugi na pagwa karon kay distansya man di ginagubot pareho sang pagsulod nga nagadistansya sa kada isa man. Okay, wala lang kamustahanay, pan lang Japanese style. Oo. Heart. Dila muna. Pwede ka muna. Okay. Okay na. Sign of respect na ina. No? Muna na ang greeting tanay sa new normal system sa pangabuhi na. Okay. Ang iba amo pa na. Hindi ganin kay may physical touch. Iniya wala. Oo. Kung hindi ka gusto makita ang agtang, kaya mo na heart, I love you. My brother, my sister. So muna, sa siningaga. Okay, wow. Pila ka Domingo nga ara kita sa YouTube kag sa Facebook. Ang iban sa inyo, nagpamati. Ang iban sa inyo, wala access sa internet, hindi ka pamati. Karon, tiyari na kita. Hindi na ni virtual. Although, kita niyong kamera sa tubangan ta, ini para sa mga kauturan, hindi ta malabutan. So, our service is being recorded para sa mga kauturan nga hindi makabati. So, i-upload ini sa YouTube. We thank the Lord for our committee on technology, information system, Brother Glenn, Juji Glenn Maid, John Ryder, sila ni Ma'am Hanimar, kag ang iban pa, kami ni Pastor Harry, nga mapatigayon, nga makapangalagat kita bisan paano sa amon nga klase sa sitwasyon. We have to adjust, we have to be flexible, we have to be patient, and we have to patiently wait for the Lord kung anong iya kabubuton, anong iya tinutuyo, nga iya gusto i-accomplish
sa amon ni naton nga kahimtangan. Okay, mga muyo kita. Amay namon nga Dios, ang tanan nga pagdayaw kapag himaya amon ginahalad sa imo. Amon man ginaayo, nga ginahangyo ang iyong padayon nga kaluoy, padayon nga grasya, hindi lang sa amon, kundi sa iban pa namon nga mga kauturan sa naglalain nga mga kaiglesihanan, hindi lang diri sa among syudad, hindi lang sa among probinsya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bilogid nga kalibutan. Nagapasalamat din kami sa kaalam ginatag nimo sa among gobyerno, bisan pa sa resources nga imo ginapatigayon, bisan pa nagapasalamat kami sa decisiveness sang amon nga panguluhan lokal. Binigit sa amon mayor, congressman, vice mayor, kag sa iban pa. Nagapasalamat din kami sa mga frontliners, mga kauturan namon nga nagapangabudlay, nga nagapangalagad sa mga nagabalatian, sa mga PUMs kag mga PUIs, lalo na sa itong mga nasapwan nga positibo sa COVID. Ginaalagaran sila, ginatagaan sila sa nagakaigo nga care, nga nagarisgo sa ilang mga kabuhi. We would like to thank you for their, Lord, for their heart, for their passion. Thank you for their love. And we are especially praying for them, for your special protection para sa ila. Salamat sa mga kauturan, labi na gid sa amon mga senior citizens, amon mga kabataan who are more vulnerable sa anuman nga klase sang infeksyon, tungod kay daw maluya-luya na ang ilang immune system. Lord, please continue to protect them. Continue to shield them and guard them in the hollow of your hand and under the shadow of your wings. Salamat sa kigunan nga makatuon, makakaon ang amon mga kalag, mapaligo ang amon mga pagsalig, kag mapatubo ang amon Kristohanon nga pagkabuhi paagi sa imong pulong amon pagatunan subong aga. Please help us understand your word. For in Jesus' name we pray. Amen. Alright. Kaduha nga bahin, sang isa ka mensahe in two parts. The examples worthy of our emulation. Ang mga ihimplo nga takos naton sundon kag ilogon. Ano ka importante mga kauturan ang pag-ilog, o kon ang pagsunod, o kon ang pagkapi, o kon pagsunod sa isa ka ihimplo. Importante mga kauturan. Kay sa klase kag sistema sa edukasyon sa mga Hebrews, sa mga Hudiyo, ang careful nga pag-observe kag pag-imitate o kung pagsunod sa mga aksyones kag sa mga attitude sa ilang rabay o kung manunodlo, isa ka epektibo nga pamaagi sa pagganar sang informasyon. It's an effective way of learning, gaining information, upod na abi mga kauturan sa pagpamati kag sa pagbasa. Pagpamati kag pagbasa. Kung ang isa ka estudyante, fully trained na siya mga kauturan sa Hebrew culture, hindi lang siya nakahibalo, hindi lang siya nakaganar sa informasyon. Halin sa isa ka subject matter, halin sa iya rabay, kundi siya man nagasunod, nagahimo sang ihimplo sang rabay o kung sa niya manunodlo, kag nagahimo sang ulubrahon nga ginapahimo sa iya sang iya rabay o kon master, until a person could actually do the task, hindi pa siya ginakilala nga nakatuon. Wala ka pakatuon, kung namati ka, nagbasa ka, wala mo nahimo ang ginpahimo, wala mo ginhimo ang way mo ginsunod, ang gindemonstrar sang imo maestro, you haven't learned yet. Way ka pa nagkatuon. Amo na nga si Pablo, bisan si Kristo, number 1, primeramente nga ihimplo nga gingamit na rin ni Apostol Pablo sa iya sinulatan, amo si Kristo. Way labot sina, may ara man nga ihimplo halin sa iya kag sa iya mga trainees. Why? Ti Hudiyo mga kauturan si Pablo. Kag kabalogid siya sang sistema sang edukasyon sang mga Hebrews kangay niya. Kay para sa ila, education is not merely academic.
So they are very pragmatic. They are realistically practical and practically realistic. Amo na ang ila klase sang edukasyon. So, hindi lang ang actions, hindi lang ang ways sa maestro, kundi pati ang iya mga attitudes ginasunod man mga kauturan. Bisan kita silingko, ang aton mga pagpangabuhi kaisa imitasyon sa mga tao nga permita upod. At inanyo nga mga ginikanan, kung permi ginalantaw, ang imo bata permi nagalantaw sa imo, dugay-dugay pa ang iya mga ways pareho na sa imo. Pating iya nga imo nga attitude ginakopya na nila. Amo na si Sheila, si Mira, permi nila makita si Madam Celia. Amo na nga hindi si Pastor Harry magtingala nga pati ang pagpang-lipstick ni Madam Celia ginakopya na. Ginapangita kundi nang yabag, kag pagkatapos ginapangita kundi itong lipstick. Na, so, bisan ang hindi lang mga actions kundi ang mga attitudes. Our own attitudes are often the imitation and imitation of those we spend time with or with those people we admire. Amo na diri mga kauturan gigamit na ni Apostol Pablo. Ang iya kaugalingon si Tito o si Timoteo kag si Epaprodito. Way labot sa kay Kristo. Kay number 1 gid niya example si Kristo. So gamit siya man ang iya kaugalingon kag ang iya duha ka mga lieutenants, ang iya duha ka proteges nga mga ehemplo. Amo ning tun-anta basahon ta Philippians chapter 2 25 to 30. If you could stand please, basahon nato na 5 ka mga bersikulo. Mabayon ta mo sa pagtindog. Philippians 2:25 to 30. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and companion in labor and fellow soldier, but your messenger and he that ministered to my wants. For he longed after you all, and was full of heaviness because that he had heard that he had been sick. For indeed he was sick, nigh unto death, but God had mercy on him, and not on him only, but on me also. And Diyos nagnangin maluluyon sa iya, kag hindi lang sa iya, kundi sa akon man, lest I should have sorrow upon sorrow. Verse 28, I sent him therefore the more carefully, that when you see him again, ipadala ko sa liwat sa inyo, ibalik ko dira siya, nga kung makita ninyo siya liwat, ye may rejoice. Patinanta, one of the key words of Philippians is rejoice or joy, and that I may be the less sorrowful. Verse 29, receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Last verse, because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life, to supply your lack of service to me. May the blessings of the Lord be upon the reading of His holy word. Thank you so much. You may now be seated. Pwede na kamo magkapungko. Okay, the examples worthy of our emulation. Ang iban sa inyo nga nagalantaw sa YouTube o kon sa aton nga Facebook live streaming, aton gintanaw sa nagigad ang una nga ehemplo ni Apostol Pablo. And that's the example of joyful dedication. Joyful dedication. Ang aton kabuhi mga kauturan, pangay sa kay Pablo, kabuhi sang serbisyo, pangay sa serbisyo, offering, sacrifice, sang mga kaparian, ang aton mga maayong binuhatan, ang aton nga mga kaayo nga ginapakita sa iban, ini sila tanan mga kauturan mahumot kag maamyon nga halad sa pagsimba sa aton Dios. Si Pablo nagaisip sa iya kaugalingon bilang pari. Ginaisip niya ang iya kaugalingon kaupod sa mga Pilipos, taga Pilipos, mga Christian sa Pilipos, nga mga pari. Kag sila nagahalad. Anong ila ginahalad? Ang ila kabuhi sa pagserbisyo, ang ila kabuhi sa pagsakripisyo, ang paghimo sa mga buluhaton nga gintugyan sa ila sa Ginoo,
they are all pleasing sacrifices to God. And even His death, bisan ang iya kaugalingon nga kamatayon, nga iya ginapaabot, ginaisip niya nga ano, libation, o kon drink offering, inang mahumot nga wine, nga ginabubo, ginaula sa kilid sang altar, bilang katapusan nga bahin sa halad, sa burnt offering, bilang final act of sacrifice. So bisan pag iya kamatayon, mahumot nga halad sa pagdayaw kag pagsimba sa Ginoo. Burnt offering is a symbol of complete dedication of the life of a believer. Kung tumuluo ka, amo na ang kalimbawa sina. So the example of joyful dedication is one. The second example is the example of Timothy. And what? Anong ehemplo ni? Faithful decorum. Di magsiling ka decorum, a sense of rightness, propriety in conduct. Amo nang silingon niya. High in standards of behavior and appearance. Amo nang magsiling ka decorum. Mataas ang imo standard sa imo pagpangabuhi, sa imo pagcarry, sa imo pagalingon. It also means grace, sense of grace and sense of rightness. Amo nang natabo mga kautunan tungod sang high standards ang mga kinaiya ni Timoteo nga kinahanglan ta ilugon ang espiritu sang companionship. He was a brother to Paul. He was a protege. Kung anong tagipusoon niya, amo man ang tagipusoon ni Timoteo. A sincere concern for others. Wala lang nagapaminsar sa kaugalingon. Nagapaminsar man sa iban. Abi nyo mga kauturan, kung aran na sa kabudlayan, kag aran na sa mapiot, nga bahin sa pagpangabuhi, ang tao, wala siya sang iban nga luwason, kundi ang iya kaugalingon. Abi butang ta, ara kamo sa vapor. Pagkatapos, ikaw na lang ang nabilin, upod ang imo asawa, kag ang imo bata, kinahanglan ang isa sa inyo maglumpat para nga malayten ang sakayan, para makaluwasin o ayhan ang maglumpat. Willing ka nga maglumpat para maluwas ang asawa mo, kag ang bata mo? Hindi ka gusto. Sa masami, ang tao hindi gusto, kay unahon niya ang iya kaugalingon. Pero si Timoteo, may dako nga concern para sa iban. Nano pa? A sense of commitment to Christ. Madalom nga pagkakomitido. Madalom nga commitment sa buluhaton ni Kristo, kag ang buluhaton sa mayang balita. And a substantial caliber in service. Tipos ang pagpangalagad nga wala diri, wala dito. Hindi amo na. Tipos ang pagpangalagad nga di kalidad. Ginahatag ang tanan. Muna ang pagpangalagad nga di kalibre. Amo na ang bagay ta sundon mga kauturan. That's the example of Paul, joyful dedication. The example of Timothy, faithful decorum. And of course, the third this morning, the example of humble dauntlessness. Dauntlessness. Ano na yung mixing ka nga? Dauntless. Ang tao, dauntless. Wala ka ba? Wala kahadlok. Wala kakurog. Sa nano nga klase sang threat. Isa nano nga klase sang danger. Sulayo niya. Amo nang ginatawag dauntlessness. Fearlessness. Valor. Daringness. Kabalo mag-dare. Kabalo mag-risgo. Willing mag-risgo. Grabe ang kaiso kung ang kausa ni Kristo ang paghahambalan. Grabe mga kauturan, kung imo bala nga sundon ang himlo sa mga Abu Sayyaf. Ini mga Muslim extremist nga willing sila magpabutang sang bomba sa ilalawas, kag pagkatapos palukpon nila ang ilalawas sa tunga sa mga tao.
Amo nang ginatawag dauntlessness. Wala gid kabawa ay kahadlok. Tiyamak mo, mawasaag ang lawas mo, pero mawasaag man ang iban. Karon ang kausa ni Kristo ang ginahambalan diri. Kag ini mga kauturan, ihemplo nga ginpakita ni Epaprodito. Epaphroditus. Let's look at verse 25. Yet I suppose, siling ni Pablo, it necessary to send to you Epaphroditus. Gusto ko magbisita da sa inyo. Gusto ko ipadala si Timoteo dira sa inyo. Pero akon ginasigahom nga akon gid una papaulion si Epaphroditus. Akon utod, companion in labor, fellow soldier, your messenger, and the one who ministered to my wants. Na ano ini mga kauturan? Si Epaphroditus. Okay. Epaphroditus. Isa ka common nga ngalan sa mga Grigo. Ang ngalan nga Epaphroditus. Tanawan nyo bala? Okay? Epaphroditus, ang kahulugan sa iyang ngalan, favorite of Aphrodite. Paborito ni Venus para sa mga Romanhon. Aphrodite naman sa mga taga-Grigo. Okay. So, ang ngalan ni Epaphroditus, paborito ni Aphrodite o ko ni Venus. Sino si Aphrodite kung sino si Venus ng kuturan? Amo ng Diyos-Diyusan sa mga Grigo nga mga tahor. Greek goddess of love and Greek goddess of gambling. Kung ikaw tahor, ti ano ba lang gambling? Game of chance. Ti ang ila Diyos, amo ni si Aphrodite. Ang ngalan nga Epaphroditus, dira naghalin sa ngalan nga Aphrodite. Kung ikaw tahor, pagan, Greek, gambler ikaw, gagamit ka sang dice. Di ba lang? Intindi ka mo sang dice, dalugdog. Dalugdog, no? Dice, tapos may mga dots. Tapos sa mahjong, no, ginahimo na. Sa ano pa nada, no? Ano pa nga klases ang panahor. Ang mga Grigo, mahilig mo na. Kung ang Greek, pagan Greek gambler mag-throw sa niya dice, nagasinggit siya. Epaphroditus! Nagasinggit siya, Epaphroditus. Ang kahulugan, favorite of Aphrodite. So, based sa ilang kustumbre mga kulturan, si Epaprodito nagnangin matuod kag nagnangin maminatudon sa iyang ngalan. Why? Kay iyagin gambol, iyagin gusar, iyagin taya, bamo ng pulong. Iyagin taya, gin gambol. Ang iya kabuhi para lang mga kauturan makapangalagad sa kausa ni Kristo. Makapangalagad sa kausa sa mayang balita. So nangin wordplay siya ang iyang ngalan. Epaphroditus gambled his life for the Lord Jesus Christ's cause. And you know what? He won. When he gambled his life, he did not come out a loser, but a winner. Kung gambler ka, wala na piyo yan. Wala na piyo, wala na garantiya madaog ka sa tanan nga tinion. But if you gamble for the cause of Christ, you will always come out a winner. Kay wala gid sang kaperdihan nga ara sa kay Kristo. Amo na mga kauturan ang ngalan nga Epaprodito. Okay, siling sa verse 25, yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus. May mga pila sa ka-designations. Okay? Lantahon naton sa karon nga aga ang mga designations nga ginhatag sa iya. Humble dauntlessness is seen in 7 ways. 5 or 7 ka mga pamahagi nga ang iya pagkamapinaubuson, kag iya pagkamaisog, ang pagkamapinaubuson nga kaisog, ang kaisog niya nga pagkamapainubuson makita sa 7 ka mga pamahagi. Una gid, anong gitawag sa iya ni Pablo? He is my brother. Akon siya utod. So, ang iya pagpaubos kag pagkaisog mga kauturan, makita sa iya pagpalangga.
sa iya kaupod sa pagpangalagdan. Brotherly affection. So, my brother, ang designation nga nagahambal sa special, intimate relationship nga gina-enjoy sang duwa ka magka-partner. A sharer, a co-partaker of spiritual life by the grace of God through faith in the Lord Jesus Christ. My brother, utod ko ang isa nga katapo sang isa ka panimalay, ang panimalay sang Dios. So gina-recognize ni Apostol Pablo nga si Epaprodito utod niya sa Ginoo, kag palangga niya siya, kag siya nagapalangga man sa iya, isa sila sa paghigugma nga naga-carry out sang buluhaton nga gintugyan sang amay sa ila nga mga kabataan, showing that sense of intimacy and commitment to one another. Amo na dapat kita man makuturan. Ang kada isa sa aton mga magulutod sa kay Kristo, dapat ipakita naton ang aton affection, ang aton pagigugmaanay sa kada isa. Patinan nyo, ang siling ni Kristo, mabalaan sa kalibutan nga kamo akon mga kintutunan. Paano nilang balaan? Kung kamo nagapalanggaanay sa kada isa kag isa. Kadua, hindi lang siya my brother according to the Apostle Paul. Relationship, intimacy, commitment and affection. Sila ni Apostol Pablo, he is also my companion in labor. My companion in labor. And that speaks of his dedication and service. Dedication and service. My companion in labor, meaning my fellow laborer. Ang designation mga kauturan nga nagahambal sang hard work. To labor is to toil to the point of exhaustion. Amo na magsiling ka nga munog pangabudlay. Hasta nga daw wala ka na balhas kay patulo kay na-exhaust na ang imo balhas. Amo na ang pag-isip ni Apostol Pablo kay Epaphroditus. Siya isa ka munog pangabudlay. Mawala lang nagasugod sa pagtrabaho, mawala ginatapos ang trabaho, kundi ginasugdan lang kag wala natapos, hindi. Kundi siya isa ka manog pangabudlay nga pag gintagaan mo sa trabaho, ginaobra niya gid. Co-worker, fellow laborer. Sabi niyo mga kauturan, ihimplo ni Epaprodito mo ni. He was easy to work with. That's a great sense of designation na kinanglan mangin ara sa atong tanan. We should be persons who are easy to work with. Amo nang pag-isip ni Apostol Pablo kay Epaprodito, isa ka great essential sa Christian life kag Christian service. Kabalo ka palaya magpakisama, kabalo ka maghimok sa buluhaton, kaupod sa iban. Epaphroditus was a hard worker. Laka lang kita makakita sa amuna klase sa espiritu mga kauturan. Pero nakita ni Apostol Pablo ang kinaiya ni Epaprodito bilang fellow laborer. Ginpadala siya sa mga ginpadala siya sa Philippian church dito sa Roma. Kag nagnangin successful siya sa sininga klase sang task. Kag dito nagpabiling siya sa Roma for at least a year with the Apostle Paul. Kag nasabwan ni Apostol Pablo that he was a faithful partner in the ministry of building the church of the Lord Jesus Christ. Nakita niya ang pagpalangga sang tawo sa Ginoo kag sa iya isig ka manog pangabudlay. He was not only a co-worker in the sense of someone you just work with, whether you want to or not. May ara man na yang upod mo sa pangabudlayan, tiway ka naman mahimo. Kaya wala na siyang iban, hindi mo na makauturan. Kundi ang isa gid nga ara ang iya bugos nga commitment kag dedikasyon. Pareho sa kaupod niya nga may ara man sing among level sang dedikasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang question ko mga kauturan amo ni, do we have that sense of dedication in the service of the King? Takos na sundon. Sino?
si Epaphroditus. Mapus lang para sa mga tumulo ang pagpangabudlay independently. Kung ikaw lang bala, ilang binagid ko may arak kay mo pagalingon nga pamangagi. I will do it my way. My way. But it is more difficult. It is harder to work with others. Especially if you play the second fiddle na ginatawag. Sunod ka lang yan lang. Second fiddle. Hindi kaya number one, hindi kaya leader, sumulunod ka, baw kabudlay gina. Man mga aman, sa duwa ka personalidad, may nagkalilain ng mga differences. Lain-lain nga ideas and opinions. Okay ka lang magpasumiter sa imo kaugalingon nga desires, kaugalingon nga opinions for the good, for the common good, or for the good of the group. Okay ka lang, may araw gid hindi okay. Kung hindi okay, mabalan mo man ngaman. Tapos di magribaot, di buruhi. Sa iglesia, kung hindi magribaot ang mga Kristohanon, tanong ko split. But this humble dauntlessness as seen in his dedication to in service is an example worth emulating. Ano pa sila ni Pablo? He is my fellow soldier. My fellow soldier. Tinano na, meaning to say, ang iya nga pagkamapainubuson kag pagkamaisog mga kauturan makita sa iya pagkaisog sa pagtindog para sa kausa ni Ginoong Hesus, para sa kausa sa mambalita. Kay hindi mahapos ang pagdala sa mambalita sa hostile environment. You need boldness in proclaiming the gospel. So you've got to be brave to stand up for the Lord Jesus Christ in a hostile environment. Sa lugar sang kaaway. So, ang pagpangabuhing Kristohanon, pangabuhing pag-away. We are in a conflict. We have a battle to be fought. We are in a spiritual warfare. Di mo ni si Pablo kag si Epaphroditus ginsudlan nila ni. Kag nakita niya nga ini si Epaphroditus willing magsunod, willing magpakigaway kaupod niya nga wala sang kaba. Ang pagpangalagad kag ang pagpakigaway para kay Kristo nagakinahanglan sang kaiso. Kay kung talawit ka, ang pagpangalagad kag ang pagpakig-away para kay Kristo, hindi amo ang lugar para sa iyo. Amo na mga kauturan. You have to be willing to share in the struggles sa pagkabuhi bilang soldado. Di amo na sa Epaphroditus. Di basta maayo ang mga soldado, mga kauturan, ang mga maayo ang mga soldado do look out for each other. And they suffer the same hardships together. Amo ginang natabo. Amo gina ang gipakita ni Epaphroditus mga kauturan. Willing siya mag-risgo kaupod sa kay Pablo. Bisan pa ini ikamatay niya. So ginprove niya kaya kaugalingon as a brave one to stand for the cause of the Lord Jesus Christ. Bagay nga sundod ta. Ano pagid siling ni Apostol Pablo in verse 25? He is your messenger. Tuod man, messenger. Anong kaulugan sina? Ang iya kaisog, kapag kamapainubuson, makita sa iya willingness sa pagpangalagad in behalf of others. In his willingness to do service in behalf of others. Envoy siya, mensahero siya, representante siya sang mga Kristohanon sa Pilipos. Ginpadala sa kay Pablo upod ang financial support nga kinanglanon sang alagad sang Ginoo didto nga priso sa Roma, hindi priso tungod kay nakahimo krimen, kundi priso siya bangod Kristohanon siya, bangod sumulunod siya ni Kristo, bangod matutong siya sa kausa ni Kristo. So binilanggo siya ni Kristo mo nang pag-isip niya nga kaugalingon. The word messenger
In English, messenger. Nagaling sa amuman nga pulong sa Grigo, nga ginkuwaan sang pulong nga apostle. Busilingon, ang apostle ginkuha sa Grigo nga apostolos, ang messenger amuman. Ang iyang nga derivative sa Grigo is apostolos, the one who is sent, a sent one. Now, dali lang. May mga katauhan diri nga ginatawag apostles. Pero patinan nyo mga kauturan, ang nag-occupy sang office ng apostleship sa New Testament, 13 lang. The original 12 plus 1, the Apostle Paul, all of them were directly, personally called by the Lord Jesus Christ. Sila ang official apostles. Ang iban hindi iyan na belong sa 13, but they function as apostles. Ang isa dira si Epaprodito. Mensahero siya mga kauturan sa support, financial gift para kay Pablo. Ikadua, mensahero siya sa paghigugma kag paghiliutod para sa kay Pablo in word and in deed sa pagpangalagad sa iya. Kag mensahero siya in the sense that he was a representative of Paul sa pagbalik niya dito sa Pilipos. Amo ina mga kuto, he was willing to do service in behalf of others. Layo ang Pilipos sa Roma, pila 700 miles. That's about 1125 kilometers, 1,156 something kilometers. Ang ila biyahe, ang ila pag-travel sa ito, mga kauturan, di pa na mahapos. Way eroplano, wala sang barko nga pariyo karon. Ang ila galleon ship, ang propel sina hangin kag mga slaves nga nagabugsay. Pila na kabulan nga pag-travel. Sa bagay mga kauturan, pag-abot niya dito nagbasakit. Simple mo na pag-abot niya dito, nagbasakit siya. Bangod sang overexertion or overwork. Mga kauturan, hindi ta na gusto magbasakit because of overwork, di ba? Ang iban, tama naging ka-workaholic, nagabalasakit. Pero kabalo ka mga kauturan, kung ang kausa, pagbuluhato ni Kristo ang pagamalan, okay lang na ma-overwork ka. Okay lang. Hindi mo na. Well, hindi tanan willing sa mo na. Base sa pangabuhi. But you see, diri sa mensahe ni Apostol Pablo, special message siya pati kay Epaphroditus. Itagaan niya kita sang clue that he was a man of value. Gusto siya, willing siya maghimo sa mga menial tasks, common tasks. Madamo iya, hindi interesado sila. Interesado lang sila kung makita sila sa publiko. Pleasant ka position, mahapos ka trabaho. Pero ang value ni Epaprodito bilang isa kaalagad ni Kristo, nakita ni Apostol Pablo. Amuna ang dapat takag takos na sundon. Ikalima, hindi lamang amuna messenger, companion, brother, kundi minister that ministered to my wants. So, ang dauntless humility, humble dauntlessness, makita sa iyang special priestly ministry. The one who ministered, ang Griego yas na mga kauturan, liturgos. Magsingkal liturgos, pulong sa Griego, nga ginhalinan sang word nga liturgy. Anong liturgy? Mga buluhaton, ginaobra sang pare, pasunod. Ang paghalad sang pare, liturgy, liturgos, isa pa, ginahatag nga designation sa public official, nga highly respected and honored, o kung klase sang trabaho, ministry nga gina-perform lang sang saserdote o kung pare. Muna, ang pag-isip ni Apostol Pablo sa pagpangalagad ni Epaprodito, pagpangalagad sang isa ka pare, special priestly ministry. Ang iyang mga hinimuan, everything that he did, that was best, all of that
sakripisyo para sa Ginoo. So, when he came to Rome, he brought with him a sacrifice of love that is pleasing before the Lord. Amuna maputuran ang iya humble dauntlessness makita da sa amuna special priestly ministry. Let's proceed. Ikanom, ang iya pagkamapinibuson kag pagka maisog makita sa iya nga selfless concern for others. Man diri si Pablo mga kuturan gusto magpadala sa iya dayon insigida. Kay nakabati si Epaprodito nga nakabati ang mga Kristohanon sa Pilipos nga nagmasakit siya. Pagkabaluya nga nakabati sila nga nagmasakit siya nga dito lang patay. Nagdala ni siyang trauma sa mga Kristohanon dito. They became restless, intense in their emotion. They were grieved. Pag nagdala na sang emotional turmoil man sa bahin ni Epaprodito. Nga gusto siya magpauli para paibaluon sila. Okay na ko. Gingkaluyan ko sa Ginoo. Hindi na kamo magkabalaka. Very sensitive si Epaphroditus sa feelings ng iba. Are we sensitive to the feelings of others? O kung daw wala lang sa aton. Kung nagatihabaw ng iba. Gusto siya ipadala ni Pablo to comfort them and to lessen the burden because God had been merciful to him by bringing him back to health. Look at verse 26. For he longed after you, bow. Grabe ang yahandom na makapauli kang makita kamo. He was full of heaviness, great concern. He is distressed. Di magsika distressed, confused. Confused from great trauma and turmoil. Alam mo silingon. Not because of self-pity. No. But because of his concern for the Philippian Christians. Kay naga-anxious, kag-worry sila tungod sa iya kaugalingon nga health condition. Because that he had heard that he had been sick. For indeed he was sick, siling ni Apostle Paul. Tuod gid man nga nagmasakit siya. Kag nagnangin panawag sa ang medical term, nagnangin siya, toxic. Ang ikabuhi 50-50. Nigh unto death. Jutayan lang mapatay. Pero baw ang Dios nagnangin maluluyon sa iya. Sa akon man nagnangin maluluyon kay kun napatay sa abaw. Nadugangan ang akon kalisod kag kasubo. Dali lang. Matib lang ka mga utod. May mga pila ka mga leksyon pagti sa masakit nga rin. Iti ang aton karon sitwasyon ang ginistoryahan masakit. Pneumonia ang ginadala sa COVID-19. Dali lang din. Mati bala ka mo. Amo ning ginatudlo sa kasulatan kung ang ailment or illness or sickness ang pagamalan. Number 1. It is not always a result of particular sin. Sickness is not always a result of a particular sin. Ang masakit, hindi sa tanan nga tinion, resulta sang sala. Particular nga sala. Although, generally, because of our sin, original sin, may masakit. Pero, hindi tanan nga masakit, resulta sang isa kasahi sang sala. Ehemplo, nga gin ulcer ka. Kay nagapalipas-lipas ka kaon. Ang imo masakit nga ulcer, resulta sang imo pagkaano. May sala ka. May sala ka nga nagmasakit ka sa amuna. Diabetic ka. Nga ang nangit diabetic ka. Kay man pulo ka litro sa isa ka adlaw nga coke ang ginainom. May sala ka dira. Pero hindi sa tanan nga tinion ang masakit resulta sa isa ka particular nga sala. Ikaduha. Now, diri si Epaprodito, nagmasakit siya. Why? Kay may sala siya?
he was faithfully discharging his duties as a servant of the Lord. Matutong siya na overwork, muna, masakit. Number 2, it is not always God's will to heal instantly and miraculously. Hindi sa tagsa-tagsa katinion, hindi sa tagsa-tagsa katinion kabubuton sa Dios nga ayoon ang isa ka Kristohanon o kung sino man nga nagapasakit insigida kag sa makatilingala nga pamaagi. It is not God's will that every Christian is to always be healthy. Nor can the Christian claim God's healing by faith all the time. Hindi na kabubuton sa Ginoo. We can pray. We can ask God for His mercy according to His will. Pero hindi kita ka-demand sa Diyos every time. Natagaan ta pag-ayo kinanglanon ta. Paul specifically states that it was by God's mercy. Patinan nyo, at that time, si Pablo may gahom sa pag-ayo para sa particular na okasyon, kag particular na purpose. At this time, wala siya nakaayo kay Epaprodito. Hindi tuyo kabubuton sa Diyos. Kaluoy lang sa Diyos. Siling ni Pablo, para kay Epaphroditus, para sa iya, nga naka-recover siya sa iya severe sickness, kabaw, nahawasan man siya So, it appears nga iya sickness was prolonged. Kang iya recovery daw gradual. Ikatatlo, ang pag-ayo, kapahayagan sa kaluoy sa Diyos. Healing is a mercy from God. And it is not a human right or something we can demand from God. Ay, anak mo ko, Lord, kinalanayuhon mo giko. Diyan mo na. Okay. Siling ni Pablo, abaw, salamat, tani nag dubli. Oh, it is God's mercy on him, and not on him only, but on me too. Okay, so I sent him therefore the more carefully, that when you see him again, ye may rejoice, and that I may be the less sorrowful. So kung makita nyo siya, tapos pabalik ko siya sa inyo, baka di maging less anxious na ako, less concerned na ako. Ang akong burden malesan. Ang burden ko nga daan, ari priso ako. Tapos, base patyon ako. Tapos, may burden pagid ako nga, kamudira, galibog ang inyong ulo. Parte kay Epaprodito. Pero kung magbalik na siya, kung di malipay ka mo, ako naman, ang akong libog, mabuhinan. My burdens lessened, your distress relieved. Muna ang ginahambal ni Apostol Pablo. Ikapito kang katapusan siningaga. His humble dauntlessness is seen in his willingness to risk his life in order to serve the Lord. Mga kauturan, mamati, ang pagpangalagad sa Ginoo may upod nga dignidad kag honor. Serving the Lord is dignified and honorable. But my question is, are we willing to risk our lives just for the sake of the service of the Lord? That's my question. Kung maminsar ka sa mga nagrisgo, kadamo lang mga kulturan. Sa church history, kadamo lang. Sa Bible, damo lang. Si Pablo isa. Timoteo isa. Titus isa. Epaprodito isa. Willing siya mapatay para lang makapangalagad sa Ginoo. Okay, madumduman ta kulturan ang mga trabaho sa mga missionaries, mga ministers na nagkakadto sa mga lugar, nagkalilaing ng mga lugar na nagkalilaing mga nagkalilaing na threats and dangers para mabuligan ining mga tao nga makakilala kay Kristo. Madala sila sa tila ni Kristo, malaputan sila sa gospel.
Wala nila ginabali ang ila kaugalingon nga kapakanan. Wala nila ginabali kung anong kabilihanan. Lamang nga madala ang mambalita sa iban nga wala pa nakakilala kay Kristo. Lamang nga mapakilala sa si Kristo sa iban nga mga wala nakakilala sa iya. Kag isa dira amo si Epaphroditus. Isa daw hindi kumanon gamiton nga ehemplo si Mother Teresa. Calcutta, India. Ano ba ang ginimo niya? Sino ginapangalagaran niya? Amo na nga recipient siya sa Nobel Prize o award. Ginapangalagaran niya, hindi gusto pangalagaran sa ibang sino? Mga aruon. Ikaw, willing ka magtinlo sang aro? Mother Teresa? Ano? Willingness to risk life in order to serve the Lord. Ti sila ni Pablo, tungod sa dignidad sa iya ginimo para kay Kristo, nag-deserve siya sa inyong honor kag recognition. Welcome him, receive him therefore in the Lord with all gladness, meaning welcome him home with a heartfelt Christian reception. Takos siya, bagay siya, nga batuno ninyo, papistahan nyo kung mag-abot siya, nga nag-recognize sa iya ginimo, sa iya selfless concern para sa iban, pagpagrisgo niya sa iya kabuhi para alagaran ang Ginoo pagi sa pagpangalagad sa akon. Ikaduha, sila niya hold such in reputation. Meaning sa hold such in reputation, hold him in high esteem. Respetuhon nyo, i-recognize nyo, tagaan nyo siyang honor nga dapat ihatag sa iya. Mga kauturan, holding in high esteem Christian servants and men of God such as Epaphroditus who are selfless in their concern for others and who are willing to risk their lives in serving the Lord, they deserve to be honored and to be respected. Mahimo, hindi siya well-recognized din. Ang ila gina-recognize si Pablo. Sila ni Pablo, hindi lang ako dapat siya kinahanglan. Tagaan niyo siyang great dignity, kag honor, kag respect. Kay siya nagapangalagad sa Ginoo, nagrisgo gali sa iya kabuhi para himuon ang gintugyan sa iya sa Ginoo. We ought to honor and respect such people who risk their lives in the service of the King. Salamat sa Ginoo sa aton nga mga frontliners, mga Kristohanon nga mga doktor, mga Kristohanon nga mga nurses, pareho sa kay Utod Helen Segovia, kay Utod Jenny Saron, Doktora Erica Hilado, Doktora Sok Maravilla, iban pa nga mga doctors nga nagtaya sa ila health. Damo na nga mga doktor nga nagkalamatay tungod lang sa coronavirus. Example sila mga kauturan sang mga tao na hindi lang nag-work quietly, inconspicuously, being willing to humble themselves by doing the hard work. Anyway, God has a reward for them. Kita mo, grabing reward kay Epaphroditus. Hasta karon, kabasa kita sa kabuhi. Hindi ni siya why gina-mention natin sa kasulatan si Epaphroditus, but God exalted him by recording his faithful service. Pag ang tanan nga mga generations may privilege to read and follow his example. Amo nang legacy ng kauturan. Why? Because for the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life. Amo na, not for the work of Christ, he was nigh unto death. Wa siya napataya kay kuan siya. Way gahalong, hindi. Kundi tungod sa buluhaton sa Dios, he did not regard his life. He risked his life. Tikon sa pagan gamblers, Greek gamblers word pa, ang pag-risk sang kabuhi, pareho ang pag-risgo sang tanan on the roll of dice. Ang silingon, okay. Before ko nga throw ang dice, o are, ubos.
Antaya mo bala, tanan mo, ubos mo. Anong panawag siya na sa casino? Huwag bilin bala sa imo? Itaya mo tanan. Amo nang kahulugan sinang risking his life. Okay, to risk everything on the roll of the dice. Paul wrote that for the sake of the Lord Jesus Christ, Epaphroditus was willing to gamble everything. Willing niyang itaya ang tanan. Nagdaog siya mga kauturan because God had mercy on him. Illness in direct connection to tireless service for Christ. Maayo na lang mga kauturan nga nagmasakit ka tungod kay matutong kang nagapangalagad sa Ginoo. Sang sa nagmasakit ka, mawala ka sa may ginahimo para sa Ginoo. Can you say amen? It is better to burn out for Christ than to rust out for not serving Christ. Anong reason? Nga kay wala ka mo chance ang magpangalagad sa akon. Siya na lang mangalagad. Kay layo man ka mo. Ilustrasyon, katapusan. Sa early church, may asosyasyon sa mga tao, lalaki kag babae, nga ginatawag nilang asosyasyon, the gamblers. The gamblers. Inang pulong ng the gamblers, gingguha sa same ancient Greek word nga gingamit sa pag-describe sining phrase, not regarding his life. Nagrisgo sa kabuhi. Ang ilaim, bisitahan nila mga priso, bisitahan nila mga haroon, kagiban pa mga masakiton, those who were ill with dangerous infectious diseases, muna ang ginabisitahan nila. Kag sa mga tinion nga may plague o kon sarot, pareho sini, plague, pandemic, nga nag-strike sang syudad o kon sa isa ka lugar, na ang mga iban sini, ang ilang mga patay, ginahaboy na lang sa streets. Kag pagkatapos, nagapalalagyo nga may kahadlok, nga amo na ginahimo karon, damo na hadlok. Ang ginahimo sang the gamblers, ila ginakuha ang napatay tungod sa infectious disease. Kag ila ginalubong. Silang galubong. Tapos sila ang nagabulig sa mga masakiton the best that they could. And so by doing such, they literally risk their lives just to show the love of the Lord Jesus Christ. Can we do the same? Pwede ta mahimo ang subong? Pwede ta mahimo? Try to ponder this, brothers and sisters. Number one question. Are you willing to follow the example of godly and Christ-like people like Paul, Timothy, and Epaphroditus? Ejemplo of joyful dedication, faithful decorum, and humble dauntlessness? Are you willing to? Now these men were, three different men were different sa ilang personality, gifts, and abilities. But all of them were godly and Christ-like. And they were greatly used of God because they set serving the Lord Jesus Christ as their priority in their lives. Faithful partners sa buluhaton sa Ginoo, single-minded, united. All of them had the mind of Christ. Question, what example do you follow? Anong klase ehemplo ang ginasulod mo? Katapusan nga pamangkot. What are you willing to risk in your service to the Lord and others? Anong gusto mo nga irisgo, itaya, lamang nga maalagaran ang kausa sa may balita, lamang nga maalagaran ang kausa ni Kristo, kag magmangin channel of blessings ka para sa iba. Ano ang gusto na irisgo, itaya para kapangalaga? Muna pamangkot ko sinaga. May makabiyanan kita diri. Kung wala ka pa kay Kristo, hindi mo ni mahimo. Ang kinanglanon mo himuon, kilalahon mo nga makasasala ka, hindi makasarang sa pagluwas sa imong kagalingon.
Kinanglanon mo si Kristo bilang imo personal kag bugtong maluluwas, kag siya lang ang kinanglanon mo. Kung ang dulot sa kapatawaran sa imo mga salang pagamalan, siya lang ang makahatag sina. Dulot sa kabuhi nga walang katapusan, si Jesus lang, si Kristo lang ang makahatag sila. You need to repent of your sins, inursulan mong kasalanan mo, kag kinahanglan mo saligan lamang si Kristo. Huwag ka na sa ibang saligan pa. Siya lamang saligan mo bilang imo personal Ginoo kag maluluwas. Kung ikaw wala pa nakasunod sa Ginoo sa tubig sa tugmao, pagkatapos ka nabaton mo si Kristo, you need to do it. That's your public profession of your personal relationship with the Lord Jesus Christ. Mga muyo kita. Amay namon nga Dios, nagapasalamat kami sa imong pulong, among napabalandungan bago gid lamang. Kabay pa ikaw magpanghikot sa among mga tagipusoon. Kung mayari pa wala pa nakahimo sa paginulsol sa iyang mga sala, pagsalig kay Kristo nga maluluwas, kabay pahikuton mo siya sa siningaga. Pag kung mayari man nga buot magsunod sa imo sa tubig sa tugmao, kabay pa ikaw magpaghikot sa tagipusoon sa siningaga. Pasi bala, hindi ko gusto nga pakadtuon kamo sa kuwao sa tunga o kung nanong klase sa public profession, kapahayagan sa realidad sa tagipusoon. Pero base may-ari nga nagahinulsol kag nagabaton kay Kristo, siningaga, pwede mo itaas mo kamot nga nagasiling, Pastor, nagahinulsol ako sa akong mga sala, ginabaton ko si Kristo nga ako maluluwas, itaas mo kamot kung ginahimo mo na. Thank you very much. Salamat din. God bless you. Pwede mo na mabutang imo kamot. Base may-ari nga nagahinulsol na kag nagabaton kay Kristo nga maluluwas, buot magsunod sa Ginoo sa tubig sa tugmao, pwede itaas ni mong imong kamot kung ikaw gusto magsunod sa Ginoo sa tubig sa tugmao. Thank you very much. God bless you. God bless you. Let's pray. Lord, salamat sa pagpagikot mo sa tagipusoon sang kadaisa. Salamat sa pagpasanag mo sa una-una sang amon karon uton nga nagpahayag sang iyang pagpamaton kaya desisyon sa pagsunod sa Ginoo sa tubig sa imo sa tubig sa tugmao, pagkatapos sa ginsaligan si Kristo bilang personal kag bugtong maluluwas. May your blessing of understanding maging sa iya Ginoo, pagkamayuha siya ang kadaisa sa among pagkamayuha samtang kami man pagsunod sang Diyos nun, Kristohanon, nga klase sang ehemplo kag magkabuhi para sa imong kadayawan kag kaymayan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sabi, hi Anay sa tupad nyo. Hello Anay sa tupad. Alright. Tapos ni, way kamusta Anay ha? God loves you, so do I. God loves you, so do I. Tapos ini i-paste ang aton kaugalingon, hindi kita magtumpok dira sa aton nga exit. Ay iba ang aton nga mga AMG mothers, pwede kita ka-exit diri no. Kag ang iban situate nga may observance sa Japon, sa pag-observe sa Japon sa social distancing. We're so glad nga nakatipon kita sa sining adlaw. We're so happy. We rejoice in the Lord. Ano pala pakantang Ginoo? Thank God. Thank God. Thank God. Sige mga muyo kita. Let's pray. Amay namon nga Dios sa imong kadayawan, sa imong pagdayaw, sa imong pagpasalamat sa tanan nga ginhimo nimo para sa amon. We know that you work all things out together for our good. To us who love you and to us whom you have called according to your purpose. Ginadayaw ginamon ikaw sa sining kayunan. Salamat sa imo pagpanghikot, sa imo pagpasanag sa amon mga tagipusoon kag una-una, kag salamat sa imo pulong nga mo ang pagkaon sa amon kalag, magpabakod kag magpaligon kag mag-satisfy sang kinanglanon sa amon mga kalag. Kabay pa nga magwa kami sa sining balay alampuanan, balay tilipunan, balay silimbahan, nga puno ang kasing-kasing sa imo mga espirituano nga pagpakamayo, kag handa sa pagpagamit para sa pagpangalagad sa imo
paagi sa pagpangalagad sa iban. Kag karon ang gugma sa Dios gamay, ang bugay sa Dios nga anak, ang pagpakigambit, pagtuytoy kapagiya, pagproteher sang balaan ng espiritu maging sa inyo, sa aton nga tanan, karon kag sa gihapon. Kabay pa.